So the advertisers tell you that taking alcohol makes you feel great. Alcohol is called a social lubricant because it depresses the central nervous system, decreasing inhibitions. This sets the stage for one to become the life of the party. Coordination and judgment are impaired at even low doses of alcohol, just after one drink. So this inhibition begins early. As intake increases, rowdiness, abusiveness, difficulty in walking, and coordination worsen. Further intake leads to further depression of the brain with stumbling, collapse, and even coma. If the alcohol dose is high enough, death may occur. A hangover with vomiting, headache, regrets, and possible injuries is what so many drinkers wake up to the next morning. Why not feel good all the time? Avoid the dangers of alcohol. You can break the habit. Hello, welcome to Sabbath School Lesson Preview. This is a weekly program. There is Hope Channel TV25 Visayas nga ato ginadiskusyon ang Sabbath School Lesson in preparation sa pagtabang sa ato mga Sabbath School teachers. O nakibala ko nga part sa Leyte, part sa Bohol, makita niya atong programa. Ang uban nga dili malabot, pwede lang kamo makano sa internet. O nakibala ko nga ang uban kini yung na-open sa Facebook o sa YouTube. Pwede ninyo kini ma-view kini nga programa Sabbath School Lesson Preview. Type lang ninyo ang Hope Channel at TV25 Cebu. Kauban na ako karon sa pag-discuss. Ang atong mga discussant niya si Pastor Clyde Potot o si Brother Richard Fernandez. Magatabang sa ako sa pag-discuss ni ining lesson. Okay, this is the first lesson for this quarter. Ang kini nga ato nga lesson paguluhan the teachings of Jesus. Sa tibuok quarter, July, August, o September. O kini nga lesson, the first lesson for this Sabbath is, the subtopic is entitled Our Loving Father. A loving Father. Okay, by the way, our text, makita kini siya sa 1 John 3:1. Apong basahon. Tanawan ninyo, kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato sa amahan, nga ginganlan kita nga mga anak sa Dios. Ug mauman gayud kita. Tungod niini, wala makaila kanato ang kalibutan, kay kini wala makaila kaniya. Brother Richard, nag-ingon nga, what manner of love, no? Okay, sa di pa kita mag-sugod, formally, to sugdan kini usa sa pagampo. Pastor Clyde, idako na itong mga ulos pagampo. Dalaygon og silimbahon nga Dios ning takna sa kabuntagon. Dako ang among kalipay nga miabot na usab ang laing hugna nga kami magatuon sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong mo'y kuhaana na mo og kusog o Dios. Gani pinaagi niini kami usab mabansay sa pagkahibalo kung kinsa ikaw ug unsa imong ginabuhat alang sa katawhan. O bani karon ang mga discussants, ang mga pulong ay gabatbat nga kining tanan magahimaya kanimo. Sa iloa kami sa mong kalapasan ug panalangin ang matag usay labi na habdan sa pagsidya ni ining mga pulonga. Okay, hangyo na mo kapselo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Napamatikod mo sa nagligad nga bulan, usually sa third Sunday of June, doon yung celebration ito na. Pinagdaw ka mo? Third Sunday sa June. Mo ng Father's Day. Diya sa church sa East Visayan International Church, katumig ng mga fathers, murag
nakabati ko kana nga Sabado gitagaan gud pasidungog ang mga fathers. Special Ug mag na sila token nga gihatag. Ako na siya nga gidala kay ang ato nga topic karon tungod sa Heavenly Father. Father siya. Pero naay mga human fathers o naa kitay ato nga gitawag nga Heavenly Father. Okay. Ang father or husband, no? Ang husband kay mao man siya ang gitawag nga nagaband sa family. No? Gadala sa iyang apelyido, di ba? Gidala sa iyang apelyido ug gitawag ni siya nga husband kay ga house gina-build niya, gina-bonding niya kining panimalay. Okay, no? Okay. Ang atong father gives sa ngalan sa pamilya and keep its members together. Okay. Dito sa Biblia, to know someone means to have a personal and intimate relationship with him or her. Muna, no? How much more with our Heavenly Father? Nga kinahanglan kita og intimate og close nga relasyon niya. Okay, dinibahin sa Sunday, our Father in Heaven, na nasa gitawag nato nga Lord's Prayer, no? Our Heavenly Father. Adunay ako'y mga pangutana nga pagtabangan ninyo. Kaning bitaw ang pagtawag sa Father nga personal name, relevant ba ni? Kinahanglanon ba gyud ni siya? Nindot ng pangutana. Ikaw na sa una, Pastor. Inoon, kung maghisguta sa background sa Biblia, no? Biblical context, ang kalabanan nga ginasulti mahitungod ni ining personal name sa Ginoo moingon sila nga Yahweh. YHWH, di ba? Pero ang original niya na YHWH. Ang nag-supply lang sa mga vowels niya na kini mga masorits. Unya nahitabo nga gitranslate na gingalan ubang Jehovah mo ang uban pag lakbit nila Hiyuba o Jehovah. Pero ang uban gusto gamiton nga Yahweh. Pero relevant ba ni sumala pas pangutana? Inoon kung tan-aw nato ang pag-equate ni inipod, no, sa maong pangalan, dili pud nato siguro ikabasol nga Ginoo sayop ka sa dinha nga nangutana si Moises nga do sa Ginoo, Ginoo sa man akong isulti nga kinsa may nagpadala nako nga nya miingon ang Ginoo ngadto kang Moises, isulti nga I am that I am. Nga ato pabalay ng supakon. Sa ato ba relevant ba ang ngalan sa Ginoo? Relevant in a way kung kinahanglanon. Pero sa dinha nga ang Ginoo nagpadayag dito kang Moises, ang iyang gamit ng ngalan I am lang. Karon ang sugilanon mahitungod man gud niini. Nga nang gisgutan ni kay kung tan-awon nimo ang original gid nga writing sa Bible sa Old Testament. Migawas na og 6,800 times mention ang kanang ngalana. Personal name na. So, sa personal name sa Ginoo, 6,800 times. By the way, ang translation anang Yahweh sa in English, Lord. Lord. Ginoo. Ginoo. Usahay, aside sa Lord, God. Okay. Depende sa badbad. Niya ng linya ha. Pero makita nato nga ang atong mahibaluan, mahitungod sa atong amahan, nga gi-equate pud siya sama sa usa ka amahan nga yutanon, pero lain nga pamaagi kay tungod ang yutanon nga amahan makasasala man to. Pero saan kita sa kinaiya ba? Kay sa unang bahin ang amahan maghisgot ag amahan nga kung ang bata mo sandig dito sa amahan, it means protection. Labi ang bata kung nadagma, hilak ang bata. Gusto din sa amahan, huyop-huyopon, security. Aside nga na protection, na security, ug napagi, gingalan nga, sustenance. Aron nga identify niya ang family. So, yun na ang pagkaamahan. Hinoon,
Kung madagma ta diri sa kalibutan, dili man ingon ang Ginoo mo sa pupo nato. But in a way, na ay pamaagi ang Ginoo kung giunsa ni pagpadayag iyang kaugalingon. Oh, in a way na siya pamaagi giunsa niya pagpadayag. Hinuon, ang atong amahan, kung maayo pa siya muhatag o good gifts, bisan sila makasasala, kay nahagdo man sa pagkasala. Kung sila naguna-una og maayong nagasa sa ilang anak, sumala pa sa Matthew 7, versikulo 9 ngadto sa 11. Mas labi pa gid nga maayo ang ikahatag sa atong amahan nga nasa langit. Heavenly one. Oh, kay he better than our earthly father. Namit siya balo sa umalabot. Mo na nga ang iyahang pagtagad sa katawan hilabihan gayud kadako. Kanindot, no? Sa imo dugang. Ang ako madugang ana, Pastor, kanang dili manggod na mag-focus gyud ka kung unsa gin-name. Kay magisgot ka ni tag-name na mag-uban nga grupo nga dapat mo ginigamito na to mention when we pray to God, dapat you mention the name Yahweh. O Yeshua. Mura bitaw nag-concentrate ta sa usa ka butang nga there are many attributes sa name sa Ginoo. Tawag sa Jehovah Jireh, Jehovah Jerry, Jehovah Yada. Di ba? Nisi. Daghan kayo kaya naman it describe kung unsa ka mahigugmao ng atong amahan. So dili na specific mo moingon gyud ka nga ay dapat na dili na to i-translate. Kunya kay mga lain-lain man to. Lain-lain man to lugar, di ba? So kinahanglan may fitted gid siya nga translation sa word or sa name sa Ginoo para masabtan. Para masabtan. Lisod lang nga maggamit ka din sa Hebrew, nga di man ta mga Hebrew. Bisaya lang ta. Ilang lang mga bisdak ba mga Bisayang dako, di ba? So, diin ka nga lugar, may gamito ni mo. Yes. Bisaya masabtan. Kaya ngayon kagyawi, may lang tunguban nga nag-study yun og Hebrew og Greek kay okay na kay mo gani nya ba so man nagyawi-yawi man sila pareho atong nahitabo pastor sa gamay pa ko sa Plaza Independencia sa una doon ay nagbuo gas bubuan kay amo dong nakainom gibubuan niya yung gas ayahang iyato sa C80 gibubuan niya iyahang ugalingon og gas unya iyang giduslitan kay biblikay man nga kung sunugon ka di ka masunog. Kanya sige, mention niya ang ngalan niya, Yahweh. Ang pagdungog man sa mga tao, Yawa. Yawa na ng tawana, di ba? So, pag mention niya na, kay tungod kay ang tao, wala may use sa word, wala na may use ang name, so nasayop hinoon, ang ilang hinoon nga nag-mention siya sa pangalan sa demonyo. Kita mo na. Di ba? So, dapat, kung asa ka nga lugar, use the right name of the Lord. Okay, thank you. Thank you. Nga naman nga kaning God the Father, no, was equated with the earthly father. Okay. Maayo pud na. Kay lisod pud nato siguro sabton kung extraterrestrial man gani na nga Ginoo nga ato nga gialagaran nga dili nato masinati kung unsa iyang klase pud sa iyang pagbati. Gipadayag sa Ginoo ang iyang gugma sa tao, gigamit po niya ang ngalan nga tawhanon nga pagkaamahan, aron masabtan nato ang iyang pagkaamahan nato. Aron masabtan nato. Naa siya attribute sama sa usa ka tawo nga maguol. Sama sa usa ka amahan, iyang anak nga din na pandol, maguol siya. Sama lang anak. Maluoy. May pagbati. Inuna na po ang atong aman sa langit. Pero tuman sobra pa ni ana. Kay kung gihimo man gani na sa tawhanon ng aman, how much more? Mas labaw pa to. Nang gi-equate siya, na masabta na to nga ang iyang gugma, ana nga nagsuportar ka na to. May subo lang ta nga adunay mga human fathers, tawhanon nga mga amahan nga sila unta kana mo reflect sa mahatag og isaktong nga pigo nga larawan sa atong amahan. Ug galing na ay nakakuan kita mga istorya sa amahan nga ginabuso, abuse, no? Sorry gid kita na. But sa ato mga kigsuonan, sa ato mga Sabbath school teachers, kining ato human family nga adunay anahan, anay amahan, kana illustrate sa
atong amahan sa taas nga maoy ato kaduulan sa suporta o kaduulan kung kita nagka-problema. Ang akong ikadugang gud yana nganong niya mo puy uban nga mga amahan nga napakyas. Tungod wa man koy Ginoo sa ilang panimalay. Tinawag. Kung wala Ginoo ang ilang panimalay, naguna-una lang sila sa ilang craving, sa ilang yutan-on nga kaibog. Mo na nga ilang ginahimo ng mao ni ana. Pero it did not reflect of what the Father's love is. Kung yutan-on, kay tinani nigiingon bitaw ang balang kasulatan, alaot ang kalibutan kay ang yawa din gitambog sa inyo. Mo ni ang gihimo sa yawa, sige siyang libot-libot aron iyang biktima ko ng ubang yaman nga mohimo og mga dinautan aron madaot ang imahen sa amahan sa langit. That's it. Pero maayo lang kay sa maligugmaong kalulot niya wala po dayon niya gi sunog ang mga aman, wala niya din gi pakadaotan, wala niya gilaglag dayon, gitagaan pa niya higayon nga makapahinulsol. Makahinulsol. Okay, let's move on to Sige. sa Monday part. Okay. Nadon ay duha ko nga pang-optana dire. Ngano man nga si Juan. Okay, das na ko sa imong brother Tad. Sige. Ngano man nga si Juan niingon nga walay bisan kinsa nga nakakita sa Dios. Okay, nindot kayo ng pangutana. Gibase na nato sa Juan 1:18. Kung atong tan-awon ang Juan, ingon din wala pagayoy tawo, ang statement ni Juan, wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios. Mayroong wala pagayoy, maskin usa, wala, never maskin usa, di ba? Ang bugtong anak nga naa sa sabakan sa amahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya. Okay. So atong tun-an karon kung giunsa pagpaila sa anak. Kay di man makita nimo. Di ba? According to statement ni Juan, wala pa'y tawo nga nakakita sa amahan. So giunsa pag-reveal. How did the Son reveal the Father in heaven? Okay. Ang hinungdan ng good mo ni, ngano kay wa naman nakita ang imahe sa amahan? Noong panahon ni Adan ug ni Eva, it was the Father nga mo nag-communicate nila. Because of sin, tungod sa sala, mo na nakahimong smoke screen, nakahimong ko atong libro nga smoke screen, nga dili na niyo maklaro. Diba? Hanap na kayo. Hindi ginawa maklaro. Tungod sa sala, in fact, si Moses, gusto gita siya na matanaw sa amahan. Gusto kayo matanaw sa Father. Kaya sa likod lang. Gingnan siya. You cannot see my face, for no man shall see me and live. Kaya kung makakita po, kung dipakita ang punta sa amahan, si Moses, patay siya. Patay. Kaya naaman ang sala nato. Diba? Okay. Consuming so nakarimot sa atong lesson, dinha, i-reveal sa Ginoo kung unsa, i-reveal ni Kristo sa anak kung unsa ang amahan. Diba? Muna nakadindot. Tungod kay di naman makita, doon ay revelation, doon ay pamaagi ang amahan kung giun sa pagpicture kung unsa siya klase pagkamahan through the Son. Unsay mo masultian na Pastor? Kay siyempre kung dili na makita ni Moises, kay bisan patod ko si Moises no gipili gid sa Ginoo maoy mo pangulo sa pagpagwa sa Israel didto sa Ehipto padulong sa yuta nga gisaad. Pero it doesn't mean that he was counted righteous. Nagyapon siya nahimo nga sala. Labi na niya itong iyang bunalan tong bato nga it's a blatant way of disobeying the order of God, no? Iyahagid ng gihimo to. Pero atong makita karon nga pinaagi sa hinimuan ni Kristo, iyang gipadayag kung unsa usab ang kinaiya sa amahan. Nato mga sugilanon nga like father, like son, pero dili biya tanan nga gipanulod pud sa anak unsay kinaiya sa amahan. Dili biya pud tanan. Pero niini gipakita ni Kristo nga ang kinaiya nga iyang ginapahayag. Mao gyud to ang kinaiya sa amahan. Copyright. Murag mo ana no. Copyright kaya kinaiya. Okay. Na-related nga question na nagyapon. Okay. Nagyapon ako sa imo. Kung sa hinungdan sa pangutana ni Felipe, no? Nga ipakita ka na mo ang amahan. Related na sa first question. Okay. Higayon so, ano man si Felipe, nangutana pa siya ni Kristo. Diba? Sa anak nga,
ipakita na mo ang amahan kay siguro wa nila masabti kung unsay gihimo ni Kristo. In the first place, trabaho mo muna sa yawa. Ang trabaho sa yawa mao ni ang atake niya sa atoa karon nga iyang gubon ang kinaiya sa Ginoo unsa ka mahigugmaon ang Ginoo. Kay ipasulod niya sa ato ang unahuna nga ang Ginoo nga atong giserbisyon usa ka Ginoo nga hambugiro, usa ka Ginoo nga bangis, usa ka Ginoo nga mamumugos kanang by force ba nga dapat sunod mo nako. Di ba? Iyang gubon ang imahe sa Ginoo mo na gihimo sa yawa sa atong panahon karon mo na pag nahumpod sa mga apostoles, wala nila nasabtan. Kaya the first place, nakita nila, ang Ginoo, naglapas sa sabado. Kaya kato palang, di ba? Nga nangayo siyang masakit mo. Ngayon masakit mo. Tungkol sa ilahang ka-instricto sa pagsunod sa sugo, ilang Ginoo na nga, dili man mo kinaya sa amahan. Di ba? Okay. So dinhi, matong basahon, ito bag si Jesus niya na, atong basahon ang teksto para atong masabtan. Juan 14, kung doon yung mga Biblia, mga kaigsunan, basahan ninyo. Sa Juan 14, versikulo 8 ngadto sa 10, naa diha ang lintunganay gid ang paghitabo sa dihang gipangutana ni Filipe si Kristo nga ipakita ang Ginoo. Atong sugdon pagbasa. Versikulo 8. Matod pa dinhi, og si Filipe maingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Sa ato pa, diha sa dihang nagkuyog-kuyog sila ni Kristo for almost 3 years sa pagministeryo ni Kristo kauban sa mga apostoles, sa mga disciples, wala nila nakita ang karakter sa amahan. Diba? Unsa may tubag ni Kristo? Sa Jesus may tubag, versikulo 9. Kadugay ko nang pakiguban kaninyo o wala ka pa di ay makaila kanako, Filipe. Yan gibalik ang question, wala pa di ka kaila nako. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Naunsa bang ningon man ikaw, ipakita kanamo ang amahan. See? It means to say na ang ugali ang kinaiya. So mas batin niyo pa ugali kaya di mo masabtan kinaiya dito. Ang kinaiya nga gipakita ni Kristo pautong kiniya sa amahan. Kung giun sa pag-atiman ni Kristo ang mga masakiton, kung giun sa niya gi-comfort ang tao nga nanginahanglag panabang, that's the character of how God the Father in heaven. Naagi siya kabalaka gid sa tao. Naagi kabalaka sa tao. Mao na nga wa nila nasabti. Okay, mo tong padayag ni Jesus nga kung unsa imo nakita nako, nakakita na ka sa amahan. Siguro ang rason na siguro ato ano nakapangutana ato si Filipe tungod lang sa gusto siya mo talaga ebidensya ba nga lain na entity. Lain na entity nga. Unsa man may distinction gyud nga mao ni akong amahan. Okay, gusto siguro ni Filipe nga. Okay, ako na ipakita nimo Filipe nga kini amahan ni. Oh, mao ni akong himuon. Kini anak ni, mao ni akong himuon. Murag gibutangan siya distinction. Di ba? Nga dili gyud nga iusa lang. Unya kay gipakita man ni Kristo kung unsa ang amahan. Kay kung ipakita pod ni Kristo ang iyang amahan, mangunapay na sila. Tinuod. Pinaagi kang Kristo, iyang ginapadhayag ang iyang amahan. Kay siya dili man siya mamatay kung makitan, kay nagpakatawa man siya. Manang mauni ang binuhatan sa amahan. Ang anak nag-reveal. Ginabil niya. Limang kagimong panahon ang mamatata. Okay, let's move on. Okay, unsa man ay supreme nga ebidensya, no? O katibayan nga ang amahan nga gihatag sa atong amahan nga mag-demonstrate yun, pakita sa iyang gugma. So, Clyde, ikaw na ako. Unsay supreme nga gihimo niya aron maka-demonstrate sa gugma. Hinoon, kung yano lang ang pagkasulti katod nasayod naman ta. Juan 3:16. For God ang kay tungod gihigugma sa Dios ang kalibutan iyang gihatag iyang bugtong anak. Pero niya aside pagid niya na kwinta-kwinta ko sa atong kadakon sa universo ba. Ang ato nga kalibutan makaingon tang dako kayo ang planet Earth. Di ba? Dako ang planet Earth. Pero sa ato nga solar system naisiyam ka mga planeta. Unya nang itabo nga ang Earth dili day mo ipinakadako. Mas dako ang Saturn, pero mas dako gid ang Jupiter. Pero
nakuha ang Jupiter, itandi nimo sa atong adlaw, mas dako gid ang sun. Di ba? Hindi, makita pa nimo diha sa atong solar system, sa drawing pa. Pero ang grupo sa tanan nga mga solar systems, daghan yung mga solar, thousands upon thousands, nahimo siya nga Milky Way. Karon, kung tan-awon lang nato daan sa Milky Way, mapinpoint ba nato ang kalibutan? Dili na nimo makita. Pero naay grupo pa gyud sa mga Milky Way nga ginganlan og galaxies nga thousands upon thousands. Samot na. Di naman gani nimo makita sa Milky Way ang Earth, much more kung tan-awon nimo sa usa ka galaxy. Unya kay thousands upon thousands of galaxies, asa naman nimo itudlo ang Earth? Dili na. Wala na. Pero kay tungod sa dakong gugma sa Ginoo kay unsa kaon man alaot man lagi ang kalibutan kay ni amandri ang sala. Maura man pud ni tubag sa pagtintal pud sa yawa. So ang pinakadako nga gidemonstrar sa Ginoo ang iyang gugma, ang supreme nga pagpahayag niya sa gugma, mao ang pagpakanaog diri sa kalibutan ug pagpakamatay sa iyang anak. Pero kung tan-awon ba nato, no? Ang tanan ng mga kabitulan, tanan ng mga planeta sa tibok universo na aday ngalan. Pero maagaw lang ko sa istorya mo. Pero pwede naman unta to niya nga anghel na lang padala niya. Anghel na lang unta, no? Eh pwede man gamahanan man siya. Pero gipadala niya ang iyang anak. Anghel, pero wala to'y labot sa paghimo sa tao. Anak yun, kaya nga no, na-special attachment. Na-special attachment. Thank you. Nga pag yun, sa ako nang gisulti, nga abisan pa man ang tanan ng mga planeta sa universo, na ingalan, makita nato na sa Salmo 147:4, nga even the stars, He called them by name. Nakaila siya, much more ang tao na wala sa kalibutan, kung nakaila siya sa tanan ng mga bituon sa kalangitan, tanan ng mga pangalan niya, wa siguro ta kay balo, but God knew kung kinsa ang matag-usa nato pangalan, diin ta dapit na tulog, diin ta dapit ang atong balay. He knew everything in us, and He sent His Son to die in this world, na aron sa pagpakamatay nga lukaton pa niya. Mo na nga ang supreme love niya iyang gipahayag, pinaagi sa pagpadala niya sa iyang bugtong anak. Amen. Mao na sa ato nga viewers karon nga tan-aw. Though how insignificant kita, kaysa sa tibok universo, di na gani ta apan gibuhusan, diri gipadala niya ang anak, gibuhis ang iyang dugo. Aron lamang kita matubos sa matubos. Wala ka gipasagdan nga mahanaw ta sa wala. Okay. Unsay mga parabulo ni Ginoong Hesus nga best help nagatabang nato to experience God's tender care and devotion. Okay. Aron mapahayag ang gugma sa amahan. Walay lain may sa istorya sa anak na mausikon. Sa anak mausikon. Okay, kana. Okay, may amahan ug anak na magi-istorya nga nay amahan, nay anak, dapat igsuon. Pero sa anak na mausikon, buol ba pa malandungon kay kung tan-awon ba nato ang historical setting niya na nga makuha ka sa iyong panulundon, makadawat ra ba ka sa iyong panulundon kung namatay na imong ginikanan. Ora ba ato ang katong manghod nga anak murag iyang kamatay na lang pa aron makuha na nako ang akong bahin. Murag ginana ba murag dala tulo Murag dala tulo pero tuod dako ang gugma sa iyang anak nga dili pud siya gusto nga tiwalag siyang anak, misugot na lang siya. Kita mo? Na term sa inilunggo. Unsa man? Kanang buhi pa ang amahan, buhi pa ang ginikanan, nga ngayo nakagbahin. Ngayo una daan imong imo bahin. Mana. Ginatuloy mo ako na. Ginatuloy mo ko. Bakit na sa Binisaya na dire tungo gitungo. Nanungo na. Kay gusto na siya mga bahin. Pwede ba yan na karon ay in actuality kay gusto nila i-advance ilang ilang inheritance. Sa bago na siya nga mga kasuguan. Pero ano man ta sa background sa historical din nga ang sa normal circumstances dili gid na makuan. Atong gid nga mag-pass away ang ginikanan. Ilabi na kung walay kasulatan gid, walay last will and testament. Ini kapatay sa ginikanan, mo na ang panahon ang mga anak mudawat sila og ilang inheritance. Kini siya nga bata. Iya na gipangayodaan nga buhi pa gani ang iya nga amahan. Unya mura ba yan kung nga kamatay na lang kaya aron ako nga magasto malingaw-lingaw ni nako ang kining katigayunan. Pero timan sa pagdagan sa istorya, milakaw siya sa laing lugar, nahurot iyang kwarta,
Pero ang amahan nagsigig tindog sa dalan ug sigig tan-aw kung kano sa amo balik ang iyang anak. Bisan gigasto na ang tanan nga katigayonan nga ang paggasto biya niya to murag wa kanay labot na ko papa. Wala na. Pero ang amahan in taon sigig tan nagahulat sa kanunay. Antod nga mibalik ang anak kiunsa man niya pagkuan. Siya pa mismo sumala pa sa tinuuhan, tradisyon sa Middle East. Isa ka makauulaw nga butang nga ang amahan mudagan. Old people should not run aron ang ilang sugaton ng ilang anak. Ang anak mo mudagan ngadto sa aman, pero gihimo sa usa ka man, nagpakaulaw siya mo nang pinaagi sa pagpakamatay sa iyang bugtong anak. Iyang gisalom ang kaulaw. Siya midagan ug iyang gigakos ang iyang anak. Gisuluban niya sa iyang pupo. Gikuha pa niya iyang singsing nga ang katungod nga imong gisalikway nga murag imong giihuna-huna nga mamatay na ko aron mo ko katagayonan iuli nako kanimo ni mga usa ka dakong gugma Gibalik siya sa iyang Gibalik. sa iyang dating status. ang iyang gipangayo unta mahimo lang siya usa ka sulugon aron makigambit lang siya sa panimalay sa amahan, pero ang iyang amahan miingon nga iuli ang katungdanan isip siya usa ka anak. Kana day kung kita matiwalag no itungod nabulit man ni sa pagpakasala ni kalibutanan ni makasala man gid ta. Pero madagayaon sa kanunay ang gugma sa Ginoo nga nagaawas-awas. Andam mo pasaylo kung kita mubalik kaniya sama sa anak mo usikon mibalik siyang amahan. Dako kayo ang bukton sa amahan nga iyang gi pakhayag aron sa paghakos. Mabato naman kung magbalik. Kung di magbalik, di mo pa. Sao man na pagdabaton sa amahan usang pagdawat mo man ibalik. Di mo. Balik sa una aron madawat sa amahan. Kung dili mo balik wa na ana. Wa na mahimo ana. Pangutana da Pastor Clyde. Kung atong ibutang ang senaryo sa earthly father. Kung ikaw ang amahan adtong mausikon. Kaya pa baka nimo dawaton imong anak nga naglaya so nga gitungo pagani ka? Kung earthly father ka Ibutang na to sa senaryo sa tawhanon, dili mo dawaton. Pero kung naay Diyos sa imong kasing-kasing, pwede siguro, no? mudawat nimo Kaya ang imong ginuna-una, dili ang kinabuhi nga kining yutan-una ni. Mga matay mo gyapon pantanan. Sa imong pagkaaman mamatay ka imong anak mamatay gyapon. Pero what seals us unsa ang nakasilyo sa ato? It is life everlasting. Kung nagkit-alay patabalik. Amen, amen. Okay, let's move on to the another subtopic. This is Matthew 6, 25, 30, hangtod 34. Giun sa paghulagway ang pagtagad sa langit ng amahan ngadto sa tao. Okay. Brother Richard. Indot kayo ng pangutana ha, Pastor. Kita nga pagkatawhanon, naagid tay kanang kinaiya ba? Nga ganahan ta na imo pangga nato, di ba? Gitawag nato nga no man is an island or no man is an island. Walay tao nga mag-inusara sa kalibutan. Mangita asawa kay mingaw kayo magpulitaw na lang kahantod sa hantod, di ba? So naa sa ato ang kaugalingon na nangita gyud tag somebody nga moatiman nato. Iba sa gamay pata nindot kayo nga kanang mahilantan bitaw ka. Unya kay naugali man to sa una nga mahilantan ka palitan kag orange nya itlog. Kinahila mo lang kinaiya sa mga ginikanan. Basta hilantan ka mo nang sa gamay pakok. Malipay kong mahilantan ko. Palangga mo ka. Nindot kayo pa ba yan? Psychological. Feeling sa kay wa pa man to mga di pa mauso mga doktor sa una. Mahilantan ka palitan kag orange, orange nya og kanang itlog. Na to, one, na Nirayo na pala ang pagka-hilabti ninyo. special ko. Sa ato ang kaugalingon, we are longing, we are seeking somebody nga mo care nato. Diba? Kunya din gipakita sa Mateo 6:25 or 6:25 ngadto 34. Kung atong basahon mga televiewers, tan-awa ninyo kung giunsa o unsay kabug-aton sa tawo. Kung atong basahon para atong maklaro, Mateo 6:25. Okay. Matod pa din busa ingnon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi.
kunon sa inyong kanon, noon sa inyong imnon, ubahin sa inyong lawas, kunon sa inyong ibisti, dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon, o ang lawas labaw pa kaysa bisti? Sa ato ang pagkatawhanon, inigmata nimo sa buntag, usahay magkuan ka ba, magsikag una-una unsa kaya akong lakon ron, unsa kaya akong ipakaon sa akong pamilya, maabot na gani mga due date, magsikag una-una, agoy, kwarta na pod, gasto na pod. Unsa kaya ako ipalit bugas, di ba? Pero ang Biblia mismo na yun, ayaw nagkabalaka. Pero nga naman sa atong tawhanon, mabalaka pa man ta, pastor, di ba? Okay. Unsay naa sa ato nga mabalaka man ta, pero ang Biblia na ingon ayaw na. Okay. Padayon lagi pagtuon. Ha? Kung pagtuon na. Okay. Padayon na to, versikulo 26. Dahil natin tubag. Tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa. Apan ginapakaon sila sa inyong langit nun nga man. Wala maingon diri nga kalibutanon nga man, langit nun. Gi-emphasize gyud na heavenly. Heavenly Father. Langit nun nga man. Dili ba labaw pa man kamong bilik kay kanila? Pagkanindot, no? Mas labaw pa tagbilik kung imong tanaw sa mga langgam, sa mga hayop. Kay gi-create na sa Ginoo nga higher sa ilaha, higher nga quality sa ilaha. Kanong mabalaka man ta sila gani. Ambot lang pastor, nakakita ba kakaglanggam nga nahulog kay gigutom? Mahulog ng langgam tungod kay gipang pusin mo. Diba? Nahulog naglupad ba kita langgam nga naglupad kada bitaw paglupan niya, mura bitaw siya nagdive-dive na kay gigutom siguro kay wa kakaon. Ana ay kwan. Ay gayon nga mga kanang migratory birds. Yan ang lagyo ng ilang kwan Australia. Yung iban gahulog na tungod sa kwan. Kakapoy. Tungod sa kakapoy. Pero dili ito sa kagutom. Kaya ang amahan nagasupply. Supplyan man no. Sa dili pa pud na sila mulupad. Kinahanglan mukaon gid sila gid aron nga na sila instinct energy nga kwan. Kana sila nakatun sa kakapoy na to. Pero di ingon nga gigutom sila. Lahi na. Ipakaon sila sa Ginoo. Atong padayonon pastor, nindot kayo. Og kinsa man kaninyo, no? Nindot kayong storya. Makadugang og usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka, og nganong mabalaka man kamo bahin sa bisti, palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumhan. Giyon sa nila sa tubo. Wala sila magbudlay ni magkalinyas. Pagkalindot, no? Kung imong tanawon kung unsa ka compassionate ba, kung unsa ka maluyon, kung unsa kita pagtagad sa Ginoo, iyang gitagag ihimplo kita sa mga butang dinis kalibutan. Nagiatiman sila samahan. Unya, unsay maproblema ta unsay atong sudobon, no? Di kita mahadlok kay ngano ang amahan nag-atiman ka nato. Atong pa rin ang bersikulo 29. Apan suginlan ko kamo nga bisan pa si Salomon sa tibuok niyang katahuman wala gani makabisti maingon sa usa kanila. Og kon sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumhan nga karon buhi pa apan ugma iga sa libay na ngadto sa hudno, dili ba kamo labaw pa sa iyang pagabistihan o mga tawo nga jutay pagsalig. Sakto to yung Pastor Clyde nga kulang gitag pagsalig. Kulang. We have little faith. Muna na ingon ng Biblia, if you have faith like a mustard seed. Nagpasabot nga atong pagtuo, Pastor, gamay pa yun diha sa lisos. Makamove kag mountains, ha? Wagin siguro yung mustard seed. Wagin mustard seed. Kay kung naa pa siguro ana mo ingon na maka-move kitag mountain. Di ba? Mo nay problema nato sa atong pagkatawhanon. Pero kung itong tan-awon ang atong amahan, God will supply everything according to His riches. Yes. Diba? Yes. Magka-supply siya. Kinahanglan lang unsa man ang atong angay buhaton. Ang ato lang pagpangayo, ato lang pagtuo. Diba? Mura na. Ngunang madala siguro no Matthew 6:33 o 33. But seek ye first. Unahon ang gingharian. Kana ra ba nga din kana nga teksto. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you.
ang problema kay giuna katong katong pakaton. Added danto yun. Oo. Usa sila na sige. Oh, man. Usa, nabito tayo mga kaigsuonan nga mayon sila nga. Kung akong negosyo og mulambo lang ni, mutabang gyud ko sa bulaton sa Ginoo. Late na na. Ulahi. Baliktad. Dapat before mulambo, mutabang na ka kay ano, palambuon sa Ginoo. Oo. Di ba? Kay seek ye first. Ang ato kay maghuwat pumunta nga dapat panalanginan ko nga ni kadako ana kay para mutabang ko sa bulaton sa Ginoo. Dili na mo sakto. Nagigigadugang nga comment ni Brother Richard. Okay, so usahay sa atong pagkatawhanon tungod kay atong makita ba nga ang Ginoo maluluyon, di ba? Compassionate. Unya magunaw na nata nga ing anima tong amahan, di na ta mahadlok, di na ta makabalaka kay biblical gani, di ba? Ilagi lang sa tong pagtuo. Pero nga naman nga bisag unsa nimo ka faithful, naa magay mga strife, naa magay mga problema, naa magay mga dagko kayo mga suliran, nga usay maka-question ka sa Ginoo. Ngano ani man ang sitwasyon sa atong kinabuhi, di ba? Nagpasabot man ko pastor nga sa dihang mulakaw ta dias kabuton sa Ginoo, dili ingon nga we are on the bed of roses. Oh, dili espaltado tanan. Oh, nga walay mga trials, di ba? Kaya nga naman, ang trials mo na mold nato kung how strong we are, kung unsa ta kalig-on sa ato ang pagtuo sa Ginoo. Kung imong tan-awon from patriarchs sa mga propeta, may mga trials silang kinabuhi. Oo, dagbang mga pagsulay. Mga hari, may mga pagsulay silang kinabuhi. Uban nga tagak. Kaya nga naman, mo na makapalig-on nato. Bisan unsa kaayo ang atong Ginoo, doon naging mga trials. Mo na ingon sa Matthew 6:34 nga sufficient unto the day is the evil thereof. Bisan og unsa kanindot hapsay atong kinabuhi, naagay mga kasamok, implying that not everything is going to go well for us. We do not have to live with evil and its doleful consequences. The point is, morning o din, even amid of all that, we are assured of the Father's love for us. Diba? Minsan, pag doon ay mga trials, doon ay mga pagsulay, assured na tandaan. Ang gugma sa amahan, naayod sa tuwa. Okay. Pero kung panlitan sa trials ka nga gisulayan ka, balik-balikan ni mo buhat. Ang trials ba nga, pagsulay nga, kabalo ka nga mahagbong ka din ay, balik-balikon Balik-balik mo buhat. Kung imong kasaypanan. O tinuod ba yan, balik-balik na. Pero ang Ginoo, why di gid maglubad ang iyang gugma na gyapon. Kaya ang pagtanaw gud nato gud, isa ka kalaga ng inahanglan jud kaluwasan. Dili man gud parehas ang tao gud nga usay nay usa ka tawo nga daotan no. Yeah. Kanang tungod sa kadaghan na siguro nahimo niya nga pagkadinaotan o krimen ba siguro. Nga na disgrasya. Ang tawhanon ra bang kinaya? May raga. Pero ano may gagawin? Dirisin na. Ang mahal po nila nakaibalo po nga na. Pero ang aman sa langit di maningunan na. Mas kung sa panagihimo na to, no? Pagkanindot. Okay. Naay usa pa ka question nga ato nga talakayon karon. Kini nga misteryo sa Dios sa Ginoo. Is the mystery of God has been declared na ba? Ano? Sa imo Pastor Clyde. Kutob lang sa atong masaysay no. Hinon. Unang higayon nga atong tun-aning misteryo. Ako gitanaw diri sa Merriam-Webster's Dictionary. Naiduha diri nga nakutlo nako. Ingon pa diri, noun siya nga pulo, no? A religious truth that one can know only by revelation and cannot fully understand. Gideclare pero dili gid tibuok na to nga masabtan. No? Niya to diri sa iyang tunga-tunga nga bahin nagkanayon iyang synonym discussion niya. Ingon pa diri, mystery applies to what cannot be fully understood by reason or less strictly to whatever resists or defies explanation. Pero kutob sa itong masarangan, atong himuon ha, gipahayag ba sa Ginoo ang iyang pagkamisteryo? Gipahayag. Pero kutob lang sa atong masarangan nga maabtan nato hinon nag-ingon pod ang Deuteronomy 29:29
nga ang gipahayag inyo. Ang dili gipahayag ako. So naiuban nga mga butang nga wala, it is not for human consumption. Una, nga bahin sa pagpahayag sa Ginoo sa niining misteryo sa Dios. You know, we are talking about the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Una nga bahin, gisgutan sa iyang pagkatao. Ang presence sa Godhead naa didto. Ilabi na sa bersikulo Lucas 1 bersikulo 35, ang balang espiritu magakunsad ngadto kang Maria. Sa kay kinsang mando sa amahan. O ang iyang anak pagpawgon anak sa Dios, anak sa amahan, Son of God. So makita nimo ang embodiment of the three person. Pinagi sa pamulong ni Gabriel. Na ang balang espiritu migunsad sugo sa amahan ang imong ianak, Son of God. To adito ang tulo. Na? Sa iyang pagkatao. Dili lang sa pagkatao. Bisan sa iyang pagbautismo. Sa iyang pagbautismo ubunyag ato makita na sa Matthew 3 ug Luke 3, you know. Kanang istorya mahitungod sa iyang bautismo nga si Ginoong Hesus bunyagan, gibautismohan. Ya, naabri ang langit. Mikunsad ang balaan nga espiritu. Naitingog gikan sa langit nga kini ang akong anak nga pinalangga din ako may kalipay kaniya. Ang amahan, kinsa ang nalipay? Ang amahan, kinsa yung gikalipayan? Ang anak, pinaagi niini. So ang tulo ka persona dili nato makita gid in person, but the identity nga lain gid ang tingog sa langit, lain pud ang anak nga gibautismohan, lain pud ang espiritu nga mikunsad, naa diha ang tulo. Kawas unsa pa? Naa sa iyang pagkaanak sa birth niya. Oo. Kanang tulo presente gid na. Presente. Okay. Sa iyang bautismo ug sa crucifixion. Sa crucifixion pa gyud. Kaya sa crucifixion naghisgot ang maong ato na lang basahon Hebrehanon 9:14. Ha? Unsa kalabaw pagayod ni ini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios. Sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mag-alagad kamo sa Dios nga buhi. Okay. Na ang tulo. Naagihapon ang tulo bisan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon. Mao man tong paglansang niya sa cross. Na ang pisingan sa balang espiritu. Si Kristo mo'y gilansang ang anak. Aron ihalad ngadto sa Dios nga buhi nga mao ang amahan. So naa ang embodiment karon. Kung ato pang pukion pagyud ang full nature of the mystery of Godhead, ani una lang ako pagsulti. Unsa gani ang buot ipasabot sa pulo nga mystery? Gipadayag ba? Hinon it was padayag, revealed. But not fully understood. That's why it is still a mystery. Misteryo gyapon siya kay wa mo sab kay kung sa panahon nga nasabta nato ang kinatibukan sa amahan anak ug Espiritu Santo nang kita Ginoo na. We created ourselves of the same footing with God. Nga naman nasabta na gud nato ang pagkaamahan pagkaanak ug balaan nga Espiritu Santo. Pero sa tawhanon lang nga pamaagi nakasabot kita sa amahan sa langit kasama sa amahan nato diri sa yuta nga naa siya kinaiya ni ana. Ang anak usab naitinguha nga iyang gipadala sa amahan aron ibayad ang iya ibuhis ang kinabuhi aron kita lukaton sa sala. Unya ang balaan nga espiritu nga mo'y maga-comfort kanato kanunay. Pero ang labaw pa niya nga explanation, ang Dios na niya nay bahala. Because that is called the mystery of God. Ang ako lang nakita dinhi pastor ba kay dunay harmony. Pag magisgot kag harmony, wala gay usa nila nga musimang ba mo yun? Ay di ko gusto ana. Ikaw nahigugma kas kalibutan, nahigugma kas mga tao. Ako di ko mahimo na, di ko mo demonstrate na kay sakit ka na para nako. Di ba? Pero imong makita even at the moment nga si Jesus Christ patyo na. Ni submit pag siya sa amahan. That your will be done. Pagkanindot no. Ang harmonya ba sa gugma sa Ginoo kining tulo. Ang ilang harmony sa tulo, it is because of the love. Lintungan na nahigugmang gid siya. Mao siguro na mga istorya ang mga Three Musketeers.
Trinity man siya. Wa mo sila gasabang muna ang mystery sa Trinity nga usa ang ngalan, three different persons, pero usa ang ilang tumong sa nga maoy kaluwasan nato. Okay. Jesus explained that there is complete harmony and cooperation between the three divine persons in the plan of salvation. In the plan of salvation. Nag-usagid sila sa pagplano sa pagluwas sa tao. Diba, Padre Richard? Kaya ang amahan, nagpadala sa iyang anak, ang anak, willing sad nga magpakamatay nga sa krus. Gibuhi ang dugo, aron mabayaran lang ang requirement sa balaod, di ba? Nga kinahanglan may aron nga bayad ang sala, kinahanglan adunay pagpatulo sa dugo, di ba? Maotong patulo niya ang dugo. Ug sa pagkayab niya sa langit, unsay iya gibilin? Ang iyang comforter, ang balang helper, no? Helper, comforter, o Parakletos. Kanang Parakletos, explain ganina siya, pastor. Sumala pa sa katuyuan sa balang kasulatan. Ang Parakletos, Grego, Hebrewanon kana siya nga pinulungan nga mauni ang iyang definition. Summoned, called to one side, especially called to one's aid. Tawag kini aron nga mutabang sa usa. So one who pleads another's cause before a judge, a pleader, counsel for defense, legal assistant, an advocate. Mao ni ang iya nga buluhaton. So sa paglakaw, pagkayab ni Ginoo sa langit, iyang gipadala ang maong helper aron nga mo guide, mutabang sa panahon sa atong panginhanglanon. Okay, sa atong lesson kay Ginoo Father, no, to conclude this discussion, adunay video clip nga ma-search na sa internet, sa YouTube. Kaning usa ka touching video nga kanang si Derek Raymond. Kani si Derek Raymond, usa ka Britannian nga sprinter siya. Katong sa 1992 nga Barcelona Olympics, siya ginagroom nga siya madaog ana nga 400 meter dash. Karon sa panahon na sa lumba, kanang nakuan bitaw siya, Brother Richard, ang iyang hamstring niya. Hamstring diri sa iyang tiil nga kwad. Naputol gid siya. Okay. Kini pagkaputol sa iyang hamstring, ang mga nagdala sa stretcher magkuan sa iya. Pero magbangon siya. Unya nag-decide siya pag lakaw. Unya na matikdan nga adunay usa ka tawo. Ikan dito sa 6,500 nga crowd. Nagkalit lang, no? Push his way. Dito sa kang Derek Raymond. Nga ginaawat pa siya sa security guards. Dili siya. Iya giwahin gid niya, unya nagduol siya dito. Iya daing amahan. Unya nag-ingon siya. Nya anak. Di naman nimo kinanglan padayon ni. Unya ang ginay. Ingon ni Derek Raymond niya, ako gid tapuson. Ako mao ka na, nag-ingon si ang kanyang amahan niya. Kung mao ka na imo gusto, ato gid hiwason. Ang kanang nga video nagkuan nga sa portray sa amahan nato. Nga dili ta niya pasagdan. Dili kita pasagdan. Amen. Dili kita pasagdan. Okay. Mao ni nga gisulti po diri sa atong memory text. 1 John 3:1. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know Him. Pero sa una nga bahin ini, nga dako jud kayong gugma sa amahan. Nga iyang gihatag kanato. Sama ni ining gihimo sa amahan ni Derek Raymond.
nga Nga gipasagdan yan. wala gid niya gid pasagdan. Sa ato nga mga viewers, aduna kitay sa ato nga dagan, sa ato lumba sa atong kinabuhi. Adunay mga higayon nga kita madapa, mapandol sa ato nga dagan. Apang adunay paraklitos. Nga imo nga maoy mutabang nato. Kay ang kana nga paraklitos maoy naghulagway sa amahan nato nga tabang ato sa panahon nga kita masuban, sa panahon nga kita adunay down sa ato nga espirituhanon nga kinabuhi, mao siya ang mutabang nato. So, nindot kayo ang kinaiya sa atong amahan. Gi-reveal ngadto sa anak, nakita nato kung unsa pod ang kinaiya sa anak. Nakita natong harmony sa three persons, di ba? Nga tungod sa gugma, they are united. Praise the Lord. Nindot, no? Unang our loving Heavenly Father. Loving. Mahigugmaon nga. Wa ginon our peers ang atong maisog. Wa gid mag-ingon ang Biblia nga anang klase. Mahigugmaon. Adunay statement, there is a spirit of prophecy in heavenly places, January 12. Nag-ingon, Jesus presented the Father as one to whom we could give our confidence and present our wants. When we are in terror of God and overwhelmed with the thought of His glory and majesty, the Father points us to Jesus, to Christ, as His representative. And niya, nag-ingon siya, what do you see revealed in Jesus? Of tenderness, of compassion, and love is the reflection of the attributes of the Father. Kana attributes sa amahan nga gi-reveal ni Jesus. The cross of Calvary reveals to man the love of God. Christ represents the sovereign of the universe as the God of love. By the mouth of the prophet he said, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn thee. Amen. Amen. Okay, mao na ato nga closing statement sa ato nga lesson regarding the Heavenly Father. Gani sa ato nga mga viewers, daghang salamat sa inyong pag tune in sa inyong TV sa Hope TV 25 Visayas o Thursday, Friday o gina-replay gyapon ni siya Saturday. Hangtod na pod sa sunod nga higayon. Daghang salamat o kita mag-ampo. Amahan nga balaan Dios namo nga makagagahom. Gipasalamatan namo ikaw sa higayon nga kami nakatuon sa bililhon nimong mga pulong sa leksyon na hatungod nahanungod nimo nga amo langit nun nga amahan. Hinaot Ginoo nga kini nga mga leksyon nga amo na katunan magpabilin sa amo kasing-kasing hupta namo kini silbing giya namo sa amo pagkinabuhi samtang ginapaabot namo kanang imo haduol na nga pagbalik. Kini tanan amo gi hangyo diha sa matamis nga ngalan ni Ginoong Hesus nga amo manluluwas. Amen. Amen.